Andiyan na po si Brother Ike. Brother Ike, buongiorno po. Buongiorno, sige, pwede na magtatanong. Pag hindi kayo magtanong, Sige ako po yung mga magtatanong. kapatid. Mga kapatid, nandyan na po si Brother Ike. Pwede na po magtanong kay Brother Ike. Amen po. Sige po. Salamat po. Mga kapatid. Hello Wala po. pang magtanong. Sorry. Hello po. Narinig niyo po ako, mga kapatid. Baka po man. Sige po, Brother Ike. Baka pwede po dugtungan po muna niyo. Salamat po. Na-mention ni Brother J po doon sa isang elemento na sa confession, no? Sa confession, yung reconciliation, no? Yung ibig sabihin, kung muna sinasabing na kumpisal tayo, pagbabalik loob, at nandoon yung reconciliation, yung talagang yung Diyos po ay siya nang nakipag-reconcile back sa atin, no? Ibinabalik na tayo sa kanyang kalooban, nag-iisa na, okay? Yung pagkakaisa na. So, hindi lang merely confessing sin, tapos patawarin ka, kundi ay talagang reconciliation. So, kapayapaan, sabi ni Jesus, kapayapaan, at ibinabalik ko na sa inyo, at magkaisa na tayo, Okay, so maganda yan yung development ng palagi, sacrament of penance, sacrament of confession, yung reconciliation, sacrament of love, no? Sacrament of love, no? So, alin pa ang nabuhay doon na elemento na binanggit ni Brother G po? Liban doon, ano na lang nyo, magpala-up kayo ng tanong doon. Tapos, ano pa yung binubuhay niya na, yung sinasabing ang 3 beses na pagtakwil o pagtanggi itinakwil ni Pedro, at 3 beses din, no? Katumbas doon yung 3 beses na pagtatanong, hiningian siya ng pagmamahal. So, pattern pa din iyon sa sinasabing pagkakasala, no? Sa parte ni Pedro, may 3 at 3, okay? Sa parte natin, hindi lang 3, no? Hindi lang 3. Ibig sabihin, 3 beses ba tayo magkasala? 4 na beses ba? O hanggang hindi mabilang na beses na tayo makakasala? Di ba po? At anong katumbas na hingi ng Diyos? Ang katumbas ay hinihingi niya pag mayroong pagkakasala, ang katumbas ay pagmamahal, pagmamahal. At kung ilan yung pagkasala na yan, ay ganun din. Pagmamahal ka, ulitin mo na. Magbalik loob ka na, may pagmamahal ka na ba sa akin? Yun, pagmamahal. So, too much love, kasi too much love to be given to God. Bakit? Kasi nadarama mo nga too much yung reconciliation, yung pagpapatawad na ikaw ay nakarama din galing sa Diyos, no? Tumang pagmamahal at tinumbasan ng pagmamahal din. Okay? So, natural sa parte ito ni Pedro at sa kanyang kalagayan. Para sa atin din, walang katumbas ng pagmamahal pag ito'y yung sinasabing reparation of our sins made against God, against our kapwa. No? Kung anumang mga kasalanan na gawa natin laban sa Diyos at laban sa kapwa, kung ilang beses yan, 3, 4, 5, hanggang pagkailanman, nabubuhay tayo ay nagkakasala, hingiin ng kapatawaran at hindi lang sa paghingi, kundi yung pagresponde, yung pagbigay, ang tawag doon, sakripisyo, yung pag-repair nito sa magitan ng pagmamahal. Kasi hindi lang napatawad man ako, salamat. Hindi po. So, hindi po. Pag napatawad natin ng pasalamat, gumawa ng katumbas na reparasyon. Yung sinasabing, ang tawag doon? Yung pagbayad ng kasalanan na ginawa. Sa paraan ni Pedro, pinapakita ng kabayaran ng kasalanan na kanyang nagawa, ang katumbas nito, yung atang o alay ng kanyang buhay
sakripisyo ng kanyang buhay, ang pagtalaga sa misyon, at yung pangangalaga sa kawan na iniwan ng Diyos. So, ibig sabihin, may tatlong dimension iyon na hiningi na ito yung reparation sa iyong kasalanang ginawa. Ganon din tayo, kung tayo magkakasala, hindi lang ito, Lord, patawad. Tapos, yes, we feel forgiven. And then, thank you, Lord. No, hindi. Hindi nagtapos dyan. Hiningian tayo ng misyon. Anong misyon? Ngayon nga natapos ka ng pinatawad. Anong misyon? At inaatang at tutumbasan mo ba ito sa sinabing pagmamahal? Pagmamahal sa misyon, pagmamahal sa pagtalaga ng iyong buhay, kaya si Pedro na talagang mamatay, okay? Pagtalaga yan, no? Reparation, pagpamayad sa kasalanan na nagawa. Kasi hindi lang say thank you because we are forgiven. No, not only that. We repaid our sins committed against God and against sa kapwa, sa magitan ng maraming kaparanan. Yung sinasabing paglilingkod, gumawa ng kabutihan, pakikilahok, at pagtalaga sa paglilingkod sa community, sa pamilya, pagsakripisyo, kung ano-ano pa na pagpamayad sa pagbabayad ng kasalanan. Okay? So this is very far ng katarungan, no? Katarungan, yung sinasabing paniwala sa mga ibang sekta po, denominasyon. Ang sekta denominasyon, pag sinabing ikay napatawad, we feel forgiven, and let's thank God. After all, pagtapos diyan, anong ginawa mo? Anong gagawin mo? Mayroon pala na inaatang at pag-aalay, sakripisyo, balik, at katumbas, yung sinabing pagbalik loob, ay siyang magkautang na loob at babayaran ito sa iyong malaking pagmamahal sa gawa ng kabutihan hanggang maialay ang buhay. Okay? So, grabe na. So, matindi mga kapatid. Ang sa protestante kasi, wala silang sense na ganon, na pagkatapos na pinatawad ka, yes, we are forgiven, and we enjoy this life, and we are saved. No. Tayo po ay magbabayad ng ating kasalanan. So, okay. So, hindi ko alam kung paano lang binabayaran ng kasalanan. Okay. Va bene. Okay, mga kapatid. Klarado ba ito sa tayo ng Katoliko? Yes po, kung sinong gusto mag-follow up. Sige po mga kapatid. Tungkol po sa Magtanong gospel kayo or kasi magtanong po kayo kay Brother Ike. Salamat po. yan. Yung sa parte din ni Pedro, kasi siya yung iniwan, kahalili, okay, bishop, okay, Pope, the first Pope, na pagkatapos ni Jesus Christ, ay siya yung kahalili sa lahat ng mga apostoles, siya yung naging leader, iniwan siya sa malaking pag-aalay na ito, malaking misyon at malaking pagtalaga sa tungkulin, responsibilidad na ito. At nangyari ito sa simbahan, sa panampalataya natin, sa pangangalaga, sa pagbantay, na hindi malihis ang kawan na iniwan ng Diyos sa Papa at sa mga bishops hanggang sa ating kapanahonan. Mangyari din ito sa ating buhay, sa ating pamilya. Yung sinasabing ating anak, siya tagasunod, no? Tagasunod, tagahalili, tagahalili ng ating mga iiwanan. Ano yung ating iwanan para sa mga anak, sa mga maliliit o sa mga bago sa pananampalataya. Di ba po? Tayong mga nanguna, mga leader. So, anong maiwanan natin? Ang may bahagi natin sa mga baguhan. Yan, mga yan po. So, kaya nga yung mga matatanda, yung mga elders, mayroong tinandaan. Okay? Pag walang tinandaan ang nakakatanda, hindi naman useless, no? Hindi naman useless. Naiwan lang walang tinandaan. Anyway, so, ganun lang po. So, mayroong iwanan tayo, mayroong kasunod na talagang mahilang tulad at magkaroon ng ehemplo mula sa nanguna kasi ayon din sa pamamaraan ng kabutihan, alang-alang sa kapwa at sa buong komunidad, sa pamilya lalo na, at sa Diyos. Yan po yung sinasabing kahalili
or may halintulad ng sinasabing maiiwanan natin. Sinong susunod at anong nasundan mo? At ano iyon? Kabutihan ba yun? Ang natanggap mo? Ayan. Yan po. So talaga na. Ano pang mga konkretong pagpapalapit sa Ebanghelyo? Sinong nagtaas ng kamay? Yes po. Magbahagi si Sister Fel Maria si Mocker. Sister, si Sister Peli Mocker po. Sister Peli, sige po. Salamat po. Magandang umaga o hapon sa ating mga kapatid. Dito po ko sa daan. Kaya kanti lang po, brother. Gusto ko lang, para po sa akin, ang tanong ng Panginoon, 3 beses kay Pedro. Katulad din ng ang ating Ama, Anak, sa bawat Espiritu Santo, sa bawat pagkakasala na ginagawa natin, ginawa ko sa 3 persona. No? Kaya ang tanong ng Panginoon, ito po'y pinakamahirap pagkat mayroon po siyang tagubilin sa atin, no? Sa akin, na ibigin ang Diyos na papatawad siya. Pero mayroon po siyang tagubilin na sinabi, no? Pakainin, no? Ang ibig sabihin, yung naghihirap, pakainin natin, tutulungan natin, at ipapahayak ang mabuting balita ng Diyos. Pero hindi ko itong magawa. Ito po'y unahin ko muna ang aking sarili. Ibigin ko muna ang Diyos ng buong puso. Ito po ang pinakamahalaga sa lahat, mula pa sa simula hanggang wakas, sa salita ng Diyos. Tinatanong ako ng Panginoon, palagi ako tinatanong, ginagawa mo ba? Kung mahal mo ako, ginagawa mo ang sinugok, ang binigay ko sa iyo ng mga biyaya. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, tinatanong ako ng Panginoon, tayo lahat. Totoo ba? Hindi pwede tayo makinig, marinig lamang kung walang gawa. Kasi sabi nga nung pare na sa amin, yung sa nagdelibran, sabi niya, ang Diyos na mapatawad, pero binabayaran natin ang lahat, no? Kaya nga si Peter, buong puso niya binigay ang buhay niya, kaya sa wakas, 'di ba? Nalay niya ang kanyang buhay. No? Kaya nga sabi ng Mama Mary sa Fatima, sabi niya sa 3 bata, dito sa lupa hindi ko sigurado ang kanyo kinabukasan, yung kaligayahan niyo. Pero sa langit ay sigurado ako, no, na matanggap niyo ang buhay na kaligayahan, buhay na walang hanggan. Sana nawa ay sa oras na ito, bigyan tayo ng biyaya ng Panginoon, ng Holy Spirit, na buksan natin puso bawat isa, na gagawin natin kahit maliit na bagay, malaking bagay galing sa puso. Kasi ang hinahanap ng Diyos nung galing po sa puso. At ito, wala pong makagawa ito kundi tulong ng Banal na Espiritu Santo. Maraming pong salamat at pagpalain tayo ng Panginoon. Glory to God. Amen po. Salamat po, Sister Peli. Ngayon po si Sister Pel Magsino naman po. Sister Hindi po Pel. ako nagmamadali kapag ko nasa autobus. Sige po, salamat po. Okay po, ako kaya lagi po ako nagmamadali. Nung mapasa po itong una sa Bible, sabi ko, Panginoon pala makulit din, yun ay ako. 3 beses din na naman si Pedro, ano. Pero sabi ko ay, tapos naiintindihan na simple may pagagawa ko na isang bakubluhan. So, ako po sabi ko, gusto ko po lagi pag ako nagpapagod ko sabday. Hindi ako magkakamali dahil buhay ko talaga ito. Personal na relasyon. Sabi ko po ay, napakahabang panahon bago po ako piti. Ang aking sarili na mahal ako ng Panginoon. Paulit-ulit ko sinasabi. Salamat ito po sa pagkakababasyon na ng person na bakit ko mahal ng Lord. At ang ano nga po assignment, ito po paano ko naman hihingin ng mahal ng Panginoon kung paano ko sasagot sa kanyang pag-ibig. Ano? At sa akin po simpleng pamamaraan, sabi ko pong iniibig ko po ang mahal ng Panginoon. Dahil, kung tuturusin nga po, dahil nga po paedad na, simple pag paedad na limitado na yung physical na lakas na lubang part-time ang trabaho ko. Ang personal na uubos sa pagbabiyahe, ano? At kung tutuusin, may malapit na simbahan dito sa bahay, pero may pinagagawa sa akin ng Panginoon sa San Lorenzo
Para pa nagkasama na doon ang PLP at saka ang dalawang komunidad ko na kung saan ako tinatawag ng mahal na Panginoon. So yung po para sa akin ay sa tingin simple lang pero ako po nakakaalam talaga kung ano ang response ko. At kung dati ang aking layunin una ay ang humingi ng humingi, ito namang masamang humingi. Pero mas ang una ko pong inuunang ipasasalamat sa mahal na Panginoon sa mga biyaya at pagpapalang maliwanag na maliwanag sa aking mga mata, sa aking panitingin. At ang pinakamalaking utang na loob kung paano niya ako iniligtas. Ako at ang Panginoon nakakaalam ng maraming pagliligtas na ginawa niya sa akin. Kaya po ako po ay happy. At tungkol po naman doon sa sinasabing Sacrament of Reconciliation, tunay na tunay po niyang malaking naitulong po sa akin dahil nakakagumagaan ako tsaka tinuturuan ako ng Panginoon kung ano ipapanalangin ko. Imagine. At doon po sa kumpisalan, dahil magkalayo nga po kami ng aking anak, mahingi ako ng grasya sa Lord. Lord, buklodin mo kami ng iyong pag-ibig, magkalayo kami ng aking anak. Matagal na po nang magkalayo kami. Nung isang araw na ako nag-confess, itinaas ng pare yung kanyang mga kamay. Akala ko bibigyan ako ng absolution. Padre, meron pa po akong ikukumpisahan. Sabihin mo sa akin kung anong pangalan ng iyong anak. Di sinabi ko po, pangalan ni Lorna ano. At ibiniles kami, imagine. Sa kauna-unahang pagkakataon, Italianong pari po yun, ibiniles kaming mag-ina. Diba? Grasya ng Diyos yun. At yung po, maraming pong salamat mga kapatid. Papanik na po ako sa work. Maraming pong salamat. Salamat po sa Lord ang papuri. Lord God, kaya lalo po ako talagang na-inspired magbigay ng aking sarili dito po kung ano pinagagawa sa akin ng mahal na Panginoon dito po sa kapatiran. Maraming pong salamat, Sister Sonny. Ang bilis-bilis, papanik na ako sa work. Thank you po. Amen po. Halatang-halatang nagmamadali, Sister Pel. Ingat po. Salamat po. Sige po mga kapatid. Sino pa po? Sige po. Meron pa po? Sino po yung nagtaas ng kamay dyan? Sino po yung nagtaas ng kamay dyan? Wala na. Wala pa po ako nakikita eh. So, tayo na lang mag-usap muna, sister. Talaga naman. Sige Pasok po muna mga tayo, sister. kapatid, habang nandiyan po si Brother Ike, or kung meron po kayong pasalamat patungkol po sa gospel po natin, or sa unang pagbasa po. Yan po lagi hinahanap ni Brother Ike. Sige po, salamat po. Anyway. So yung sinabi din ni Sister Phil kanina, i-relate natin din yung sabi niya kung siya din ay makulit din ang pala ang Diyos. Ang ganda, no? So buti na lang, sister, yung kakulitan mo o kakulitan ng Diyos dito kay San Pedro ay 3 beses. Pero hindi niyo natandaan na ang Diyos po ay mas makulit pa diyan sa hindi lang 3 beses. Ang Diyos po ay habang nabubuhay tayo, nagpaalaala, talagang makulit, hindi lang 3 beses. At tandaan natin, mula sa pagising natin sa umaga hanggang sa ano yung sinasabi? Mahalin ang Diyos sa buong puso, buong isip, buong lakas, buong kaluluwa. Tandaan niyo mga kapatid, sa ilang beses na magtaginting, ano yung tawag doon, magbibell ring sa iyong tainga, sa iyong isip, yung puso, yung salita ng Diyos. Yan, kakulitan ng Diyos po. Ano sinasabi? Buong puso, isip, ay buong kaluluwa. Sa lahat na oras, sa lahat na oras, paano na yan? So, mas makulit pa dyan kaysa 3 beses po. Ating Panginoon. Ibig sabihin lang po niyan, Brother Ike, ibig sabihin lang po niyan ang kakulatan ni Lord. Ibig sabihin po kahit tayo ay makasalanan, dahil mga anak tayo, hindi po niya tayo sinusukuan hanggang sa maging makasunod sa kanya ng lubusan. Katulad nga po sa kumpisalan, paulit-ulit po, hindi po tayo nagsasawang bumalik sa kumpisalan dahil tayo po ay nagkakasala. At hindi po nagsasawa ang ating Panginoon na tayo'y kulitin dahil mahal niya tayo. Amen po. Sige po mga kapatid. Sister Sonny, aspeto po ako po may naaalaalang mahalaga. Amen Sabi po. ko Sige nga po. paghingi po. Nahingi pa rin po ako. Siyempre, may hinihingi ako ha. May hinihingi po ako. Kaya lang hindi nito yung una. Ang hinihingi ko po sa Panginoon ay kailangan naman. Dahil nga po,
ay dagdag pong pera at saka dagdag na lakas. Dahil kailangan ko po ito sa pagsisilbi sa Panginoon. Nang may pag-ibig, pagsisilbi sa Panginoon at sa kapwa po. Tunay po yan ha. Pera, paano iikot? Paano po? Di ba? Pera, dagdag na pera. At saka dagdag na lakas para po ako pagpupunta po doon sa San Lorenzo, ako'y malakas at hindi yung ako'y uuwi na dahil pinakala ko pinagpahinga. Amen! At alam kong ibibigay ito sa akin ng Lord. Siyempre po dagdag na pera, siyempre may anak po ako at saka ako na kinakailangan, dapat dahil mahal ako ng Lord, mabuhay ako ng may dignidad. Di ba? Kinakailangan magbayad ng bahay, kinakailangan magbili. Yun po. So, nandun pa rin po yung paghingi. Sabi naman ng Lord, humingi dagdag na pera at dagdag na lakas. Maraming po salamat, Sister Sonny. Kumpleto na po yung sharing ko. Salamat po. Amen po. Salamat po. Sige po. Meron pa po. Magtatawag po ba ako? Kapag naimik, Sister Sonny, magtawag ka na po. Dahil minsan ang mga tao ay kulang po sa courage. Ano po, Sister Sonny? Ay, amen po. Mga kapatid, habang nandiyan po si Brother Ike, magtanong po tayo. Brother Mateo, good morning po. Pwede po kayo? Hello po. Busy siguro si Brother Mateo. Sister, Habang nagtatrabaho, nakikinig lang yata habang nagtatrabaho. ay okay po. Sister Leonida Ray, magandang hapon po. Baka meron kayong gustong itanong o i-share kay Brother Ike. Salamat po. Okay. Habang nasa banyo. Morning po. Yan. Pwede din yan. Nag-escapo din yan. Pwedeng magtanong na rin yan. Basta nasa iskapo mo dito sa dalawang matanda, nag-aaway ka dito sa gamot. Iskapo mo na tayo. Ano natin? Suno pa, Albania, Signora. Siya pipi yung natin mo. Biyaya to. Sa Lord, natutuwa lang. Tuwi-tuwi lang ang pagkila. Yung kahilingan, nung, ito totoo naman, dati, ako nakatuon sa paano ako kumita. Siyempre, matulad na yung maliliit mo, ibinigay naman lahat ng Lord. Panggastos. Ibinigay niya yun. Pero yung parola ko, yung salita ko na, at sabi na, asawa, mag-resign ka na. At talagaan mo yung mga bata. Sabi ko, mag-resign ako. Ang dami nang pumapasok at lagi ang ano ko. Pinaaral ako ng tatay ko. Para mapakinabangan ko naman yung pag-aralan ko. Noon na yun. Pangalawa, sabi ko, parang hindi ako kumbadi. Maraming, yung pangatlo, lagi ko sinasabi kapag pinag-aawayan namin at yung tatalunan lang na pag-resign ko. Dahil susunduin ako mula ko saan ako nagtatrabaho, nasa lalipat. Sunduin ako ng CCP complex na pinapahuli ko doon sa Makati, na social kuno. So sabi ko, paano naman, sabi ko, saan tayo makakatulong ako sa inyo pag hindi ako kumilos? Sabi ko, ganun. So sa makatuwid, may pangyayari. Kaya ako automatic nag-resign. Hindi pa rin ako natigil. Nagagalit na siya kasi madaling araw. Kailangan ako tulungan ko sa maliit ng negosyo. Alam mo yung kinikita ko dito sa isang buwan? Sobra-sobra pa sa kinikita ko doon sa isang araw. Negosyante. So kumbaga inabuso ang katawan. Inabuso kasi nasa private ng mga anak. Pero wala akong magandang bahay. May sasakyan lang na pag-transportation. Pero pagdating sa bahay, wala kami noon. Anong bahay na talaga. Nung nangyari nga, sabi nga nakaritin ako sa biit na pantay, na-realize ko, hindi
naman pala kailangan ng maraming pera. Tama na yung may kapayapaan sa puso. Tama na yung binigyan ako ng pitik, no? Hindi lang pitik, balos ng Panginoon. Para ma-realize ko na hindi pala nagbibigay ng kapayapaan ang sobra na kahilingan ng Diyos. Galing naman tayo sa hirap, galing naman tayo sa pagbabanat ng ating mga sarili sa lupa, dahil mga farmers na mampulat. Ang realization ko naman na after naka-recover ako ng 1 year, may nakabisi na catheter sa katawan ko. Sa loob ng isang taon, nawala na po ng memorya. 2 taon kalahati. Glory to God, dinala talaga ako dito sa Italia na hindi ko na-imagine kung paano yung kagalingan. Nadala na pala namin yan. Ngayon, magti-20 years na ako dito, buhay at nagpapatotoo, buhay na katotohanan sa biyaya at grasya ng Panginoon. So, madalas may nagsasabi sa akin, huwag ko daw masyado. Bakit ba? Sabi niya, ikaw sa pagsiservo, parang inuubos ko yung oras ko. Away from my home, dahil ang may sariling pamilya ko, ay ang aking buhay nakalaan dito sa pagsiserve mula umaga hanggang hapon. The commitment is there. The same commitment that I have with my family, my parents na nag-diligent ako sa kanilang yung apel ko bilang anak na sumunod. Ano ba yung role ko sa kanila? To obey and to love and to respect. Same thing na ginawa ko sa akin, mga anak, sa mga kapatid ko. Kaya kikita yun naman siguro yung aking mga more po, the 7 sisters. So, ang relasyon nandun. Ngayon dito, nakita ko na konti man, hindi man ako kalakihan ang sinasahod ko. Nakasulpay naman ako. May Caritas pa yun. At glory to God sa mga kapatiran ko sa TLT kasi yung TLT na yan, yung una kong pinasukan, maliban dito sa una nakita ko nagkakantahan, na-miss ko yung charismatic group sa Pilipino. Sa kabila ng aking mga kahirapan, hindi ko nararamdaman. Itong mga tao na ito, hiyang-hiya lang ako. Ba't hindi mo sinabi kasi yung bawat barya na pangsubo na lang sana. Yung bawat pera na kinikita mula dun sa pawis na pagpupot ko, isinishare ko. Gaano pa kalaki ang biyaya at grasya ng Panginoon sa kabila ng lahat ng mga nangyayari. Pero isa lang na ano ko talaga sa sarili ko na to serve with love regardless na kung ano man ang sitwasyon ko. Kahapon nang galing ako sa doktor. Marami nag-aalala dahil almost 2 months ako inuubo. Siyempre, may pananagutan ako. Pananagutan ko sa aking grupo. Pananagutan ko sa kung saan dahil sa mga commitment tulad ni, yung tawag nito, ni St. Peter na binigyan sa isang responsibilidad pagkatapos ng mga pagkukulang niya sa sarili at pagkukulang sa Diyos na hindi niya nakita yung mga grasya siguro ng mga panunod. Matayin niyo, alam niyo ba, kahit minsan nasa sarili ng puso, minsan nakakaramdam tayo ng sama-sama ng loob. But at the end of the day, may happiness, may joy ka. Dahil nangunguna pa rin ang kapayapaan sa iyong puso at natatanggap natin kung ano man yung ikot ng mundo sa atin. Maganda, pangit, pinagpapasalamat ko natin na si Lord ay nabibigyan ako ng hangin. The breath of life na minsan nakakalimutan natin na hindi na talaga nagsabi sa atin. Kundi ito ay isang misteryo na pagbibigay sa atin ng buhay ng ating Panginoon. So, please tayo, ako yung hihingi ng prayer at ngayon nag-antibiotic na naman. Marami pa rin, sabi ko down 1, down 2, down 3. Nakatakas pa sa mga amo ko. Diba? Glory to God. Please tayo magandang po sa inyo lahat. Yun po, no? Na nagpapatunay, nagpatotoo na ibig sabihin na yung pagmamahal po, yung ni-require kasi ng Diyos yan para sa Kanya at para sa ating kapwa. Ngayon, sabihin natin na, saan ba ako'y nagmamahal na sa Diyos at sa aking kapwa? Sa lahat ng ating mga ginagawa po, ialay. Lord, alang-alang ito sa iyo, sa aking paglinis ng banyo, kahit na may sahod ako dito.
pero nakakahigit pa ito pag-aalay ko to sa iyo. Kasi ang balang araw, itong sahod ko ay maging tulong din sa Pilipinas. Hindi ito sa akin lamang, extend ko. So lahat ng mga mga ginagawa natin mabubuti. Ialay na natin so para hindi ma-useless, hindi masayang. So hindi lang ito normal, ay ibig sabihin na okay po, nandiyan natin sa normal, natural natin ginagawa, mga routine. Dahil sa routine na iyan, ialay mo na, ipaabot mo na sa tainga. May tainga naman ang Diyos. Okay, may puso naman ang Diyos. May mata naman ang Diyos sa hindi literal na kaparaanan. So kaya ialay mo na, iabot mo na, alang-alang ko sa iyo, Lord, alang-alang ko sa iyo, alang-alang ko sa iyo, sa lahat ng mga galawin natin para siya ay mapupurihan at makita ng Diyos iyan kung gaano kamahal siya at sa ating kapwa. So, ialay na mga kapatid, reparation for sins and for our much love for God and for our fellow men. Maraming salamat po. Nainom na ng tubig yung mga Amen po. Salamat po. Sige po, sino pa po? Hello po, mga kapatid. Meron pa po? Brother Ike, ayaw po magsalita. Kayo po kaya ang magtanong? Brother Ike. Ako na magtanong na ako sa iyo, sister. Okay, magtanong na ako sa iyo tapos paabot natin sa iyo. Ang sagot mo ipaabot natin dito sa lahat. Ito yung unang tanong. Ito yung unang tanong. Dahil sa ating ebanghelyong ganito at konektado ito kahapon hanggang ngayon, no? Kasi ano ba ang presensya o ang presensya ni San Pedro sa ating simbahan? Kasi po, simple na tanong lang yan, catechesis ito. Sige sister, sagutin mo lang sister at marinig din sa iba. Ano bang presensya ni San Pedro sa ating simbahan? Ay, Brother Ike, malaki po ang presensya ni San Pedro kasi po siyang inutusan, siyang nakaharap ni ating Panginoong Jesus nung unang panahon at sinabi yung batong kinatatayuan siyang magiging pagtatayuan ng simbahan. So dito po tayo, ito po yung malaking simbolo po para sundan po natin ang ginagawa nila. Kumbaga inaakay, para sa akin po, Brother Ike, sorry po, para po sa akin, inaakay po tayo sa tamang landas patungo sa ating Panginoon. At tinuturuan po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Katulad po ni San Pedro, nagkasala rin po siya. Ilang beses niyang naitanggi ang Panginoon. Sa ating po pang-araw-araw nating pamumuhay, hindi po natin sinasadya. Hindi natin ginugusto pero ilang beses din po natin na itatanggi. Pero purihin na ating Panginoon dahil hindi po siya nagsasawang paalalahanan tayo. Hindi po siya nagsasawang tayo'y patawarin. Humingi lang po tayo ng tawad, tanggapin natin, aminin natin na tayo'y nagkakasala. Kasi ang gusto po ng Diyos magpakumbaba lang tayo. Hindi naman po niya sinabing maging perpekto tayo Alam po niya na nagkakasala tayo. Aminin lang po natin at humingi tayo ng kapatawaran. At walang katapusan pong pagpapatawad ang binibigay po niya sa atin. Dahil pasalamat po tayo dahil ganun tayo kamahal ng Diyos bilang anak niya. Walang hanggang pagpapatawad, walang hanggang pag-ibig ang inuukol niya sa atin, ang gusto rin po niyang mangyari sa atin, maging example din po tayo. Gawin din po natin sa abot nating makakaya kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Maiparating din po natin ang pagmamahal na ito sa ating mga kapwa. Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay, para din po sa ating kapwa, lalo na po yung mga higit na nangangailangan. Kumbaga kaya po tayo tinawag ng Diyos para maging blessing din po tayo sa ating kapwa. Yun lamang po, Brother Ike. Sana po nakatugon ako kahit konti. Salamat po. Yes. Salamat sister sa bahagi. Kasi yung may elemento na yung sinabi mo
na liban doon sa sinasabing pinakamalaking trabaho na inaatang o inaalay ni Pedro kasi siya man ang halili. Pagkatapos ni Jesus, sa lahat ng mga apostoles siya yung pinaka-leader. Liban doon, kasi siya naman yung tinalaga yung maging unang papa, maging unang bishop, at siya leader sa lahat ng mga apostoles. At ngayon, nag-reflect din ito sa isang papa, sa ating papa sa Simbahang Katoliko, at mga kasamahan ng mga bishops, kasamahan ng mga apostoles at mga pare. So, yun po ang mahalaga dito sa sinabing first na literal na sense kasi para kay Pedro lang yan. At kung ito'y maging personal, yung tama yan si Ter, na kung too much love ang naintindihan na darama ni Pedro ay yung pag-alay niya hanggang sa kamatayan. Hiningi po sa kanyang buhay. Bagayo Mariano. Yes. Yan ang sinasabing kailangan natin na unang-una, damhin, ranasin natin na minamahal ba ako ng Diyos? No, hindi yung magpapalalim ka, ay nakasala ako too much. Hindi po. Kasi natandaan natin sa Ebanghelyo, hindi naman minamatahan, hindi naman sinasabihan si Pedro ni Jesus, o si Jesus nagsabi kay Pedro na ay ikaw kasi nagkasala 3 beses, hindi naman. Sa halip, tinumbasan ito na mahal mo ba ako? So parang kinalimutan, hindi na binanggit, no, ang pagkakasala niya. Mahal mo ba ako? So tinumbasan ito sa malaking pagmamahal. So inibitahan tayo na hindi natin magmukmok doon sa ating pagkasala, pagkalugmok, pagkamahina, kundi paano tayo sinabihan ng Diyos? Itinaas na kasi na pagmamahal pala, pagmamahal. So yung tender loving care ng God ay maalalahanan natin, hindi lang kay Pedro, ay para din sa isa't isa natin na maiabot ito na gaano ba ako kamahal ng Diyos? Okay. So hindi yung gaano ba ako napapatawad ng Diyos? Yes po, gaano ako kamahal ng Diyos. So kalaki naman aking kasalanan na huwag dyan sa mga negatibo, kundi gaano pa ang positibo na chances na ibigay, na maibigay natin balik sa Diyos. No? Yung pag naging may utang na loob tayo ba? No? Yung kagandahang loob ng Diyos, okay, may utang loob din tayo. Maibalik natin ito. Kaya nga sa alang-alang kay Pedro, ay pinangatawanan niya yan, pinatuhanan hanggang sa kamatayan. Natural sa propesya ni Jesus yan. Sa atin yung buhay, gano'n naman talaga. Pinatawag din tayo na magpasaan sa ating cross, alang-alang sa Diyos at alang-alang sa ating kapwa, hanggang sa ating huling hininga. O gano'n din, hanggang sa kamatayan din, yung katapatan, loyalty, faithfulness, yung determination to follow, kasi to follow God. Kasi like Jesus, like Peter has been called by Jesus this time na follow me, come follow me. So ganun din tayo na hindi man tayo na propesiyahan na maging martir hanggang sa kamatayan, pero ganun pa rin hanggang sa kamatayan mag-alay din tayo, magsakripisyo. At liban dyan, natural, mag-enjoy ng life, kumain, uminom, magsiyahan, pero nandoon yung pag-alay talaga alang-alang sa Diyos at sa kapwa. Yon, hanggang sa huling hininga yung katapatan talaga na hinihingi ng Diyos. Kasi bakit? Kasi yun ang pagmamahal natin. No? Yung kabayaran ng much love niya, kabayaran din at utang na loob natin, kagaanan ng loob natin na ibalik natin sa Kanya bilang atang, bilang sakripisyo, alay sa ating buhay, na hindi man tayo mamartir, kundi namartir tayo sa ating little way, routinary way. Routinary way. Namartir tayo diyan. Pwede yun, mga kapatid. Maraming salamat. Salamat, sister. Amen po, amen po. Katulad po ni Pedro, tinawag po tayong lahat ng ating Panginoon dito sa gawain nito. Sabihin po, meron siyang inaasahan sa atin na magagawa natin. Nawa, patuloy tayong gabayan. Tulungan tayo ng Holy Spirit na patuloy tayong biyayaan, i-give tayo ni Lord kung paano po tayo makatugon sa kanyang pagtawag, makapaglingkod sa ating kapwa. Amen po. Hanggang sa kamatayan, hanggang sa huling hininga po.
Nawasa, wala pong bibitaw sa atin. Amen po. Sige po mga kapatid, meron pa po. Brother sister, pasingit konti ulit. Ay, ito may Sige po. mga dulo-dulo eh. Niente, signora. Che data sigla ancora lì? Da noi, Pastoy, là sopra? niente. No, Niente. almeno uno di meno. Ah, che Lì ce n'è ancora però. sì, che fatto tutto adesso. Sì, però Bene. se ne devo fare. Mhm. Come devo fare? Serve qualcosa? No, Niente. devo male la testa. Dai, adesso riposa. Anche Male la testa. oh, sì. Ang bata. So, nakabantay na sa akin, hindi na ako magtanong. Sorry. Che c'è, niente. Ok. Sì, tutto a posto adesso. Ok. Andito. Ayan na, hindi na ako makapagtanong. Sorry na lang. Salamat sister, sorry Chen, salamat. Okay, next. Sino po ha, nandiyan na pwedeng magtanong na hindi kaya kahirap ang sitwasyon gaya dito kayo sister o si Chen. Sige po mga kapatid, meron pa po. Wala na po ba? Hindi lang natin pipigain sisters. Kung wala na po, Salamat. maliwanag naman po para sa ating lahat yung mga narinig natin. Pasalamat na po tayo kay Brother Ike. Wala na po mahabol mga kapatid. Ay, sige po, Sister Erlinda, salamat po. Ano po, kung magkaluag. May tatanong ako kay Brother Ike. Brother Ike, kung masasagot mo, okay lang kung hindi. Sagutin natin sister. Ano kaya ang nakita ng Panginoong Jesus kay Pedro, kay San Pedro, na noong una ay ipinatwa siya, no? Marami siyang beses tatlong beses siya itinatwa. Ano kaya nakita ng Panginoon kay Pedro para ipagkatiwala sa kanya yung no? Yung simbahan niya, yung pagpapalaganap ng kanyang mabuting balita. Ang dami Okay, naman, magandang tanong. ang dami naman sa mga apostol, ang dami naman pwede, di ba? Ang dami naman kwan. Magandang tanong yan. So, okay yan. Okay yung tanong na yan, maganda yan. Ang aking pananaw doon sa para sa simula pa alam ng Lord na si San Pedro ang kanyang maaasahan, sa kabila ng kanyang mga kahinaan, no? Yan, maganda din yan, maganda. So ibig sabihin, yung tatlong karamihan kasi kung maiwan tayo doon sa sinasabing literal na tatlong beses at tatlong beses din binawi o binalikan si Pedro na may pagmamahal ba ako, pagmamahal ka ba sa akin, pagmamahal tatlong beses. Pero hindi yun doon. Talagang si Pedro po ay nilaanan na diyan. Hindi yun doon sa pagkakasala na tatlong beses. Sa tinanong lang na itong talaga niya ng mission ay may tatlong dimension. Okay, dahil tatlong dimension ng pagmamahal. Alagaan ang mga maliliit na tupa, alagaan ang mga malalaki, at alagahan ang lahat ng kawan. So tatlong beses yan dimension. So hindi tayo maiwan doon sa literal na ay may tatlong beses kasi sa itinatanggi. Kasi sinabi ni Brother Chico kanina na may nauna pa diyan. Bago sa itinanggi, talagang nalaman na ni Jesus na ito'y talaga, di ba? Naalala mo yung sinabi ni Brother Chico na sa Ebanghelyo po, maraming beses si Pedro na makasagot. At anong sagot ni Pedro? Anong sagot ni Jesus? Sabi niya, ikaw lang ang pinagkalooban ng Ama. So ibig sabihin, ito na. So kahit na hindi pa siya ipatakwil, nangyari na maraming beses ito, ay mayroon ng sinyalis ito na siya na ang siya ang kahalili ni Pedro. Kasi sa lahat ng mga apostol, siya naman ang sumasagot na sinabihan ni Pedro, uy, hala, ikaw yung nakatanggap dyan mula sa Espiritu Santo. Kakaiba yun. So kakaiba talaga mga kapatid. So marami din sa ating komunidad na tandaan nyo mga kapatid sa mga pagtatanong natin, hindi inyo akalain na naistadihan ba ninyo? Hindi. Pero bakit nakasagot kayo ng maayos, ng tama? Kasi ikaw lang yun.
ang anong tawag doon, pinagkalooban ng Espiritu Santo. Ay nakita na ito ni Jesus. Natural, bago si Jesus pumunta dito sa lupa, alam na nila din yan kung sino talagang tatalagahan ng misyon na iyan. Sino talaga mauna? Palaging kay Pedro. Pero natural, bago sa ebanghelyo ng pagtakwel o pagtanggi, ay mayroon ng mga beses na nakita ni Jesus na ito si Pedro, kahit na makasalanan kasi nandoon pa rin yung human aspekto, ay talagang ito yung itinalaga natural sa divine providence, unang-una, eternally, plano ng Diyos na iyan na mayroon talagang maging leader. At itong maging leader nito si Pedro. At pinatutuhanan ito, ito ay affirmation lamang, confirmation lang. Ito yung panghuli na lamang. Pero may mga yugto na ng buhay ni Pedro na na-meet na na-encounter niya ni Jesus at Jesus nakapagsabi, ito na kasi siya sa lahat ng mga apostol, siya makapagsagot ng maayos. Galing sa Espiritu Santo, sabi ni Jesus. Grabe, no? So, talagang siya palaging nangunguna sa mamutawi sa kanyang bibig. At natural, no? So, yes, sister, hindi tayo maiwan doon sa sinabi tatlong beses. Yun na lang ang later na lang. Kasi kakaiba talaga na God has called already from the beginning in the mother's womb. Everyone has been called by God from the mother's womb. Okay, alam na ng Diyos yan. Tinatawag tayo ng Diyos yan. Tapos later on, na-discoverhan na lang natin, may affirmation na lang, confirmation. Okay, confirmation na lang, sister. Okay? Yes po. Salamat, Sister Erlinda. Yun nga po, no? Yung hindi pa siya bumababa dito sa lupa, alam na ng Diyos kung sino-sino yung kanyang tatawagin, ano? Alam na niya kung sino-sino yung mga ano niya, susunod sa kanya. Okay. Yes. Tapos dahil sa kasaysayan sa gospel na nahuli ito, more affirmation na lang ito, confirmation na lang. Okay? Salamat mga po, example. Sister Erlinda. Salamat po. Sister Sonny. Sister Sige Sonny. Sige po. Apo. Brother Ike. Magandang hapon, Brother Ike. Parang sa pananaw ko po, kaya po napili ng Panginoon si Jesus kasi laging kasama at malapit sa Kanya. Masigasig at matapang si Pedro. May pag-ibig at tapat kahit mahina. At handang maglingkod at sumunod kay Jesus. Tama po ba yung pananaw ko? Yes po. Dagdag na yon, yung karakter. Ito yung maganda. Tama yan, sister. Yung karakter kasi susunod yan eh. Ang pangalan ng Pedro ay ibig sabihin bato. Huwag yung seksyonador bato ha. Pero pwede na rin. Bato. Pwede na rin. Yung bato kasi, yung si Pedro ay bato. Ibig sabihin, yung katatagan. Matindi yan. Mm-hmm. So, kaya nga, susunod yung mga characters o qualities. Thank you po. Sige po, meron pa po bang hahabol? Kung wala na po, pasalamat na po tayo kay Brother Ike. Wala na po ba? Brother Ike, maraming salamat po. Wala na pong tumutugon. Salamat po, Brother Ike. Bukas po ulit. Mag-reflective song na po tayo, Sister Tin.